sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, pero lalo na sa pamamagitan ng ating pagkapakabuti bilang mga Kristiyano, upang tayo maging marapat, halina't magsisimula sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa ngayon, ng mga kasama natin sa banal na misa, mga tumutulong sa atin. Pagdasal natin ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, at ang mga kababayan natin sa ibang lugar, trabaho para sa kanilang pamilya. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo nooy kami likhain, ay higit mo pang pinadadakila sa pagtubos sa amin. Dinggin mo ang aming nagmamakaawang tinig at gawing mong kaming iniligtas ng dugong dumanak sa mahal mong anak, ay makapamuhay sa iyong pamamagitan at makasapit sa iyong maligaya at matiwasay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang dumating si Pablo sa Antioquia ng Pisidia, siya ay pumasok sa sinagoga at sinabi, "Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham, at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Hindi kinilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng kanilang mga pinuno na si Kristo ang tagapagligtas. Hindi rin nila inunawa ang mga hula ng mga propeta na binabasa tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng hulang iyon, nang hatulan nila ng kamatayan si Jesus.
Bagamat wala silang sapat na katibayan para siya'y hatulan ng kamatayan, hiniling pa rin nila kay Pilato na siya'y ipapatay. At nang matupad na nila ang lahat ng nasusulat tungkol sa kanya, ibinaba nila ito sa krus at inilibing. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos, at sa loob ng maraming araw ay napakita sa mga sumama sa kanya nang siya'y pumunta sa Jerusalem mula sa Galilea. Ngayon, sila'y mga saksi niya sa mga Israelita. At narito kami upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita. Ito ang pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na Kanyang tinupad sa atin nang muli niyang buhayin si Jesus. Ito ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Tungkol sa akin ay sinabi ng poong Diyos, sa bundok kong mahal, sa tuktok ng Siyon, aking iniluklok ang haring marangal. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon na hari ng Siyon. Aking ihahayag ang ipinag-utos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal, at magmula ngayon, ako naman itong ang giliw mong ama sa habang panahon. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Pamamahalaan mo ng kamay na bakal ang lahat ng ito, tulad ng palayok, durugin mo sila sa mga kamay mo. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoong Diyos, inyong paglingkurat katakautang lubha. Anak ng Diyos, kailanman sa simula pa sumilang. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakasarap isipin na tinawag ni Jesus ang kalangitan bilang bahay o tahanan. Masarap itong isipin sapagkat base sa karanasan natin, di po ba? Kahit saan man tayo mapunta, saan man tayo mapadpad, saan man tayo matira ng pansamantala, yan man ay napakagandang bahay, 5-star hotel pa man yan, wala nang ibang pinakamasarap uwian kundi ang ating sariling bahay.
Yan din po siyempre ang pakiramdam ng mga matagal na naglalakbay away from their bahay kasi nagtatrabaho sa ibayong lugar, nagnenegosyo sa malayong lugar. Ikaw nga na nagtatrabaho kung saan pero araw-araw na umuuwi, nasasabi kang umuwi ng bahay. Sila pa kaya nabibilang ng buwan, hindi man mga taon bago makauwi sa kanila? Siyempre, depende sa bahay na uwian mo. Meron daw isang mister ang tinanong minsan, papaano kung sa may pintuan pa lang ng bahay ninyo, pag uwi mo, ay makarinig ka agad ng isang sweet voice, malambing na boses, welcoming you. Nandiyan ka na pala. And then all of a sudden ay maamoy mo din yung bagong luto, paborito mong ulam. Anong iisipin mo? Yun ang tanong sa kanya. Sakaling pagpasok mo pa lang ng bahay, may sweet voice na sumalubong sa'yo, welcoming you, tapos makaamoy ka agad ng bagong lutong ulam na paborito mo pa. Anong iisipin mo? Alam niyo, sabi ng mister, isipin ko, nasa ibang bahay ako. Parang hindi na-gets ng iba sa inyo. Explain ko Kasi hindi siya nasanay ng gano'n. Nasanay siya na kada uwi niya ng bahay, ang sumasalubong sa kanya, hindi sweet voice, kundi bunganga, pagbubunganga ng miss niya. At wala ring lutong ulam. Yung paborito pa ba niya? Magluto siya. Magutom siya. Mamatay siya sa gutom. Parang gano'n. Kaya then all of a sudden, sinalubong siya ng welcoming voice at ng aroma ng paborito niyang pagkain na bagong luto pa. Talagang maisip niya, baka nga nasa ibang bahay siya. Gets na? Seriously, sabi nga po natin, there is no place like home. Kaya I also believe that there is no place like heaven. Because heaven is our true home. Hindi dito sa lupa ang tunay nating bahay o tahanan. Tayo dito sa lupa ay naglalakbay lang. Pansamantala lamang tayo dito. Kaya't ang totoo nating tahanan, pagkatapos ng mahabang paglalakbay na magbibigay sa atin ng totoong kapahingahan, ay ang bahay natin sa kalangitan. Ang sabi po ni Jesus sa Ebanghelyo, sa bahay ng aking Ama. Sa makatuwid, bahay din natin sapagkat di nga ba't sinabi niya sa John 20:18, before going into heaven, I am ascending to my Father and your Father. Pupunta ako sa aking Ama at inyong Ama. Kaya sa pagsasabi niya dito na sa bahay ng Ama ay maraming silid, bahay din natin yon. Sapagkat kung hindi tayo mapupunta ron, bakit pa tayo ipaghahanda ng matitirhan doon ng Panginoon? Now, imagine heaven again as the Father's house, God's house. Imagine kung anong itsura niyan. Di po ba kapag tayo nagagawa sa isang compound o sa isang komunidad, tapos makikita natin ang isang bahay nag-stand out dahil ang ganda, laki, ang gara. Anong madalas na naisip natin, kinukonclude natin, yaman ng may-ari, ito yung sigurong pinakamayaman dito. Yan siguro yung boss nila. Yan siguro yung pinakamayaman sa magkakapatid. Yan siguro yung may-ari ng gasolinahan sa labas. Kasi binabatay natin yung nakikita nating bahay sa kakayanan ng taong ipagawa yung bahay. So isipin po natin kung ano naman ang itsura ng bahay ng Diyos natin. Ng Diyos na siyang gumawa ng sandaigdigan. Ng Diyos na walang kaparis kahit katiting lang. Pagdating sa kanyang kayamanan, kapangyarihan at kabutihan. And so imagine kung ano ang itsura ng kalangitan. Ay wag na po natin palang i-imagine sapagkat maliwanag naman ang sinasabi ng banal na kasulatan sa atin. No eye has seen, no ear has heard, no mind has ever thought of or imagined what God has prepared for those who love Him. That is heaven. That is God's house. That is our house. Unthinkable, unbelievable. Yun din ang bahay natin. In addition to this, ang sabi ng Panginoon dito sa atin, ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. I will prepare a place for you. Do not overlook that. Yung sinabi dito na God prepared a place in heaven with you in His mind. Kailan ba ako nag-bless ng bahay ng mga kwarto ay may iba't ibang tema. Depende sa anak nila.
Halimbawa, yung isa, kulay pink yung kwarto, tapos ang daming mga stuffed toys. Dahil yun daw ay para sa bunso nilang anak na babae. Yung isang kwarto naman, may malaking poster ni LeBron James, tapos may mga bola, may mga rubber shoes. Ito'y para sa kanilang panganay na anak, na lalaki na mahilig sa basketball. Samantalang yung isang room naman, may mga posters at stuffed toys na aso. Dahil ito'y para sa kanilang pangalawang anak na babae naman na mahilig nga po sa aso. So, bawat kwarto ay nilikha, pinalikha ng mag-asawa sa gumawa with their respective child in their mind. Ganon ang langit. Bagamat ang langit ay para sa lahat, nilikha din ng langit with you in God's mind. So pagdating natin ng langit, matatouch tayo, matutuwa tayo sapagkat makikita natin lahat ng kailangan natin, lahat ng hinangad natin na naging kulang o hindi naibigay sa atin dito sa lupa. Of course, not material things, but spiritual ones, spiritual blessings that will really satisfy our heart's desire. Basically, yung pagnanais natin na mas maranasan natin ang presensya ng Diyos. Mararanasan na natin doon. Yung hinahangad nating tunay na kapayapaan at kaligayahan, matatagpuan na natin doon. At yung ipinagkait sa ating pagmamahal, pagpapahalaga, respeto, karangalan, doon natin mararanasan lahat yun. Ibibigay sa atin lahat ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, matatouch tayo at matutuwa kapag napunta tayo ng langit. Hindi lamang dahil sa ipagkakalob sa atin ang lahat ng ito, yung mga naging kulang sa atin sa lupa, yung mga hindi na ipagkalob sa atin sa lupa, hindi lamang dahil ipagkakalob sa atin ito, kundi yung marirealize natin na all the while, especially when we were suffering, God has been thinking of us pala. We are in His mind. So much so na yung mga hindi niya nagawang ibigay sa atin dito sa lupa for some reasons na hindi rin naman niya kagustuhan, doon niya ipagkakalob sa atin sa kalangitan. Yung ipinagkait sa atin, yung hindi binigay sa atin, ibibigay niyang lahat sa atin sa langit. Tanda ng hindi siya bulag, hindi siya bingi sa ating mga pinagdaanan. Alam niya ang lahat. Kaya ihahanda niya rin sa langit ang lahat. In other words, meron talaga siyang pakialam. Kaya nga sabi niya, ipaghahanda ko kayo ng inyong matitirhan. Ihahanda niya, ilalagay niyang lahat doon. Yung mga blessings na dapat ay para sa atin, pero hindi ipinigay ng mundo sa atin. Yun ang mas magpapasaya sa atin sa langit when we realize na habang tayo nasa lupa, may pakialam ang Diyos sa atin, concern ng Diyos sa atin, alam ng Diyos ang pangailangan natin, alam ng Diyos ang mga ipinagkait sa atin. Ito po sana ang biyaya at mensahe na makintal sa isip at puso natin upang ang kamatayan ay hindi natin katakutan. Sapagkat ang kamatayan ang siyang mas magbubukas pa ng mas maraming biyaya sa atin ng Diyos sa kalangitan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. May magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong sapagkat mahal niya ako. diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringhin ng Diyos sapagkat alam niya ang samo pinagdaraan. ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y
Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Ang samo ko. Panginoon, tulungan mo ko na maging iba ang tingin ko sa kamatayan, lalo pat kung ako naman ay sumusunod sa iyo. Tulungan mo kong makita ito bilang isang napakalaking biyaya na magbubukas para sa akin ng mas maraming mga biyaya upang hindi ko naman din hangarin na mamatay agad. Ako ang mahal ko ang kahit sino, kundi yung mas pagbutihin ko pa ang buhay ko. Knowing and believing that may pakialam ka sa akin, concern ka sa akin, alam mo ang ipinagkakait sa akin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kanyang mga ipinangako sa atin. Sabihin mo sa mayroong magandang mangyayari sa iyo. Yun ang ibig sabihin ng langit na nag-uumapaw talaga. Hindi mauubos, hindi masasait ang biyaya ng Diyos sa atin. Laging meron pa. Laging may mas dakila pa. Laging may mas bongga pa. Paniwalaan mo yun sapagkat anak ka niya. Tagapagmana ka niya. Mahal ka niya. Papuri sa Ama at sa Anak ng Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon magpakailanman, magpasaulang hanggang amin. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman ng buhay. Ihandog sa'yo, papuri sa ngalan mo. Kahit na may kasalanan, itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa'yo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa'yo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan na hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo,
Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsaluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating iyuko ang ating ulo, alalahanin ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
Pinatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amin. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mo ng aming pananampalataya, huwag kang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan, mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sa paglalakbay, ito'y aking tangan, laban sa kasamaan. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Tayo'y niaalay sa Kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Kasama ni Kristo, ako'y mabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayo'y nialay sa Kanyang mga kamay. Yaring aking buhay. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit at sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niya nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o o mahal na Birhen ng Lasalit, Ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at sa patuloy niyong pagtulong. Maraming salamat sa mga nagpapadala pa rin through our GCash and bank account. We assure you na napupunta sa simbahan talaga ang iyong mga binibigay. Ang Panginoon na po ang bahala tumulong at magbalik nito sa inyo. Marami pa po tayong bayarin at paggawain sa simbahan. Kahit na almost finished na, may mga bayarin at paggawain pa rin po. Marami pong salamat sa patuloy niyang pagsubaybay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at Lasalet. Salamat po.